At yan ay dahil sa kagagawan ng tao. Mga dating palayan na ngayon ay parang hindi na mamunga-munga, kaunting ulan, nagiging misulang dagat, pati ang mga kilalang mga big, great metropolitan centers of the world. Gawayan ng tao, yang tinik. Kapag nawalan ng responsibilidad, kapag namayani ang pagkaganil, nasisira ang lupa, nasisira ang dagat, nasisira ang kalikasan, at ang ating mga trabaho, madadagdagan pa ng corruption, ang bunga, tinik. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-youthie, welcome back na naman po sa ating regular show. Para po sa inyong mga baguhan, ang atin pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, mga preachings, mga sermons, mga debate. And for this episode, this is actually a homily by Cardinal Tagle. Ayan, kung maalala nyo po, meron na po tayong nabigyan ng reaction dati. Actually, that was on the height of the possibility of having an Asian Pope kasi po, leading runner po yun si Cardinal Tagle kung di ako nagkakamali. So yun po yung last na video reaction natin. For this one, I believe this was shot 1 month ago. It is a homily attacking and highlighting Filipino corruption. Kung maalala nyo po sa ating past video reaction, then still, we are on this topic, no, flood control, corruption issue, something like that. This is both timely and important for us to understand yung iba't ibang perspectives sa mga religious leaders po natin. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University. Mga ka-youthie, alam niyo na po yan, wala po akong religious agenda bilang isang reactor. I'm just giving my fair, genuine, and honest reactions. Ano po? At hindi rin po ako kaanib ng Catholic Church. So please expect na maaari po akong mag-agree sa aking napapanood or mag-disagree sa aking mga napapanood. But like what I said, one thing I can guarantee, I will just give you a fair and honest reaction. So mga ka-youthie, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay patuloy na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Siya po ang dahilan kung bakit tayo natitipon sa araw na ito. At para po sa ating mga minamahal na obispo at mga kaparian, mga religious, at ang ating po mga punong bayan at lingkod ng bayan, maraming salamat po sa pakikisa sa parokya at sa dambana ng Nuestra Señora de Aranzazu sa napakahalagang yugto na ito ng kanilang kasaysayan. At para po sa mga kapatid nating nasa labas ng simbahan, nakatayo doon, nasa ilalim ng payong, hi! Naririnig niyo pala kami, ho? Ibig sabihin yan, hindi kayo hiwalay sa pagdiriwang, no po? At dahil kayo nakatayo, kayo ang nakikiisa sa akin ngayon. Kasi nakatayo rin ako, no po? Kaya, kayo ang aking mga companions. Yung mga nakaupo, well, bahala na ang Diyos sa inyo. Marami na pong nasabi mula pa kanina, siguro mula pa nung inanunsyo ang deklarasyon ng pagiging pambansang dambana ng ating parokya tungkol po sa kasaysayan ng ating debosyon dito sa bayan ng San Mateo. Ibig ko lang pong magdagdag ng kaunting pagninilay, batay rin po sa mga pagbasa. Una po, maganda ang pagkapili ng araw ng deklarasyon ngayon dahil po ngayon, ika-22 ng Agosto ay kapistahan ng ating mahal na ina bilang reyna ng langit at lupa. At nung panahon po ni na Jesus, iba't iba ang uri ng reyna. May mga queen mother. Reyna sila dahil ang anak nila ay hari. Meron din namang queen consort.
No po, yung reyna dahil ang asawa niya ay hari. At merong iba, mga queen regent, mga pansamantala, habang ang hari ay naghahanda na maging hari. Anong klaseng hari? Reyna ang mahal na ina. Siya ay queen mother. Reyna siya, atin siyang reyna dahil ang kanyang anak ay ang ating hari. Ang kanyang pagkareyna ay nakaugat sa kanyang pagiging ina ni Jesus. Putulin natin ang ugnayan na yon na hindi naman natin pwedeng putulin. Ang kanyang identidad bilang ina ay mawawala at ang kanyang pagiging reyna ay mawawala rin. Ang kanyang pagiging ina ni Jesus na siyang hari ang nagbigay sa kanya rin ng karangalan bilang reyna. Kaya po, parang naririnig ko ang mahal na ina. Sabi niya siguro, pinararangalan niyo ako bilang inyong ina at reyna. Well, para maging ganap yun, pumunta kayo sa aking anak. Siya ang hari. Pag hindi kayo lumapit sa kanya bilang inyong hari, siguro hindi ako ang inyong reyna. Sino ang tunay na nagpaparangal kay Maria bilang reyna? Yaon lamang kumikilala at sumusunod kay Jesus bilang hari. Okay. Bakit kaya tahimik? Opo. O yun ho yung una, kasi yun ang piyesta. Preliminary. Ikalawa po, ay ibig ko hong balikan itong bahagi ng tradisyon na nagpakita ang mahal na birhen o nakita ng isang pastol na nagangalang Rodrigo. Ang statwa, imahen ng mahal na ina kasama ang anak na si Jesus sa ibabaw ng isang palumpong na puno ng tinik. At yun po ay sa Oñate, bahagi ng Basque region ng Spanya. At ang salita nila doon ay yun na nga, yung lingwahe nila, yung Basque language. At nung nakita raw noong pastol, yung mahal na ina at ang anak doon sa mga tinik na halaman na meron ding mga prutas, ang sabi niya ay Aranza Su. Na ang ibig sabihin, Su, ikaw, nasa mga tinik. Kaya Aranza Su. Aranza, tinik. Su, ikaw. Ikaw, nasa tinik. Di ba ikaw ang reyna ng langit at lupa? Ba't nasa tinik? Ka nasa tinikan? Aranza Su. Ayun, no? At yun po yung hawthorn na may mga bulaklak at meron ding mga halaman na parang berries. Yep. At ang mga tinik ay minsan sa 1.5 inch at yung iba po umaabot ng 4 inches. Matinik. Bakit naman diyan ang pinili ng mahal na ina? Aranza Siguro yung kay Jesus. Su. Ikaw nasa tinik. Akala ko nga po ang ipauupo sa akin Tron. na upuan ay May tinik. mga tinik. Kung yun ang naplano, talagang Aranza Su. Napakahalagang bahagi po ito ng ating pagkilala sa ating reyna at ina. Matatagpuan siya kung nasaan ang kanyang anak, pati po sa lugar na matinik.
Minsan, ang hanap natin ay yung mga maaayos, mga makikinis, mga madadaling puntahan at upuan. Okay, before we continue mga ka-U3, so pasensya na po sa mga viewers natin na ganito po talaga sa U3. Pinapause po natin, hinihinto po natin yung video para magbigay ng reaction. Ano po? And at this point, no, sa ito pong homily ni Cardinal Tagle, he's mentioning about yung the origin ng Aranzazu-nga. And for me, this is really new information. Although, of course, just basing it on the two words Aranza and then Su, you know. So, na-explain naman po dito ni Cardinal Tagle, it's like saying, you are in the thorny place. Why here? So, I think yung discussion dito ni Cardinal Tagle will go on further in saying how humble, you know, the Queen Mother is. And as to the concept of Queen Mother, he explained it na dahil hari ang kanyang anak na si Jesus, hence, by extension, is Queen Mother, ano, si Mary, mga ka-U3. Although, interestingly, looking at it, maybe we can also consider Joseph as stepfather king, just based on association. But of course, the focus here is the relationship between the mother and Jesus Christ. And Cardinal Tagle is explaining here yung history nga, and I think it will transition towards leadership, no? So, tingnan natin, dahil ang titulo daw po ng homily na ito ay ang pag-mention nga sa korupsyon, or sabihin na natin kaguluhan, no? Political na kaguluhan so far na ating na-experience sa ating bansa. Okay naman yun, hindi naman masama yun. Pero ang mahal na ina, kaya, gusto niya pumunta sa mga dawagan. Mahalagang bahagi po ito sa tingin ko sa misyon ng ating dambana. Nasaan ang mga katilikan? At muli natin makita ang mahal na ina doon. Sa Biblia, meron pong mga bahagi na ang tinik ay nagiging mahalaga. Ang isa po ay sa aklat ng Genesis. Pagkatapos magkasala ni Adan at ni Eva at sila'y nagtatago, ano ang sabi ng Diyos kay Adan? Sabi niya, dahil sa ginawa mo, dahil sa iyong pagsuway sa akin, ang lupa ay isinusumpa. Ang lupa na dati kaibigan ng tao, nagpapakain sa tao. Dahil sa kasalanan ng tao, pati ang lupa nadamay. At ano ang bahagi? Sabi ng Diyos, ang lupa magkakaroon ng tinik. Yan ang aanihin mo. Kaya ang pagtatrabaho, sa halip na maging kasaya-saya, creative, magiging pabigat. At ang aanihin mo pa ay tinik. Mahalagang paalaala yan sa atin. Nangyayari sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo, ang lupa ay parang tinik. At yan ay dahil sa kagagawan ng tao. Mga dating palayan na ngayon ay parang hindi na mamunga-munga, kaunting ulan, nagiging misulang dagat, pati ang mga kilalang mga big, great metropolitan centers of the world. Gawayan ng tao, yang tinik. Kapag nawalan ng responsibilidad, kapag namayani ang pagkaganil, nasisira ang lupa, nasisira ang dagat, nasisira ang kalikasan, at ang ating mga trabaho, madadagdagan pa ng corruption, ang bunga, tinik. Pero huwag tayong mabahala. Nako, ang mahal na ina, nandyan. Naalaala nyo yung kasal sa Kana na ubusan ng alak? Wow! Malaking kahihiyan yan doon sa pamilya, lalo na sa nobyo. Pag-uusapan niya ng madla, sasabihin,
Walang alak. Araw pa lang ng kasal, naubusan na ng alak. Anong klaseng asawa yan? Alak pa lang, hindi niya na magawa. Ang mahal na ina, ang nakakita ng tinik na yan, kulang sa alak, kulang ang pagkain, at lumapit sa kanyang anak. Hindi siya ang kanyang anak. At sabi niya sa mga nagsisilbi, gawin ninyo ang kanyang sasabihin. At umapaw ang alak. Naalaala ninyo yung mga nakinig kay Jesus, 5,000. Tapos sabi ng mga apostoles, pauwi na, hindi natin niya mapapakain. Ilan ba meron tayo? 5 tinapay at 2 isda. Paano mo nga naman mapapakain ang 5,000? Pero dahil inialay noong bata, hindi niya pinagkait. At dumaan naman sa kamay ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda, dumaan sa mga mapagpalang kamay, napakain ang karamihan. Kapag tinik na may nagugutom, kailangan natin si Jesus at kailangan malinis na kamay. Baliktarin po natin, 5,000 tinapay at 5 lang yung pakakainin. Kapag yung 5,000 tinapay dumaan sa mga kamay na matitinik, yung 5 tao na yon, magugutom yon kahit may 5,000 tinapay. Pero kung 5 tinapay daraan sa kamay na mapagpala, daloy ang biyaya, ang tinig ng kagutuman na pawi, at sumobra pa. Isa po sa misyon ng dambana ng Aranzazu, hanapin ang tinig sa ating environment, sa ating lupa, sa ating dagat, na hindi na nagiging mabunga. Magpasama sa mahal na ina, lumapit kay Jesus, at makita natin muli ang kasaganaan ng lupa. Sa public speaking perspective lang po, isa sa mga technique na nakita ko dito kay Cardinal Tagle. And like what I mentioned, this is not the first time na nabigyan natin ng reaction ng isang video po ng kanyang homily. This is, I think, the second time. And pansinin niyo po yung kanyang ability to have a pause. Kung kayo po isang public speaker, hindi po necessarily na kinakailangan lagi po kayong nagsasalita. Sometimes, when you pause a little bit, it actually gives a kind of dramatic effect or emphasis on the last point you have mentioned. So mapapansin niyo po yan na technique na ginagawa dito ni Cardinal Tagle. Magpo-pause po siya, no? Hihinto po siya. It kind of tells us na, kumbaga, namnamin niyo muna yung sinasabi ko. Anyway, mga katanungan lang po. Kasi sinasabi dito ni Cardinal Tagle na right now, tayo ay nasa matinik na sitwasyon, no? Sa ating pamumuhay bilang mga Pilipino. Meron nga mga ganid sa kapangyarihan, sa pera. Kaya nga po may mga corruption po na nangyayari sa ating paligid. But he mentioned that we should not worry because the Queen Mother is there. So, I'm very curious about this. So, mabalik lang po tayo saglit doon po sa story sa wedding, no? Sa Cana, di ba po? So what happened there is actually not Mary telling Jesus what to do. Sinabi niya lang yung problema na walang wine. If you notice, she said to the people, just do what he instructs you to do. So I think it's interesting. At that point, it tells us the kind of dynamics ng relationship nila ni Jesus Christ. That in a way, when Jesus was here, when Jesus was alive in human form, flesh and blood, as a child, he follows the mother, right? But the mother does not tell him what to do, which is, I think, very telling sa uri ng relasyon, sa uri ng dynamics na meron po sila being mother and child when they were on earth. Pero as a non-Catholic mga ka-U3, I know that there is a kind of veneration, no? Merong pagsamba kay Mary, tama po ba? But my assumption is the belief of Catholics, Mary still plays an important role in heaven after her death as a human being. Ano po kaya ang proof natin for that? Even up to this day, does it mean that Mary was turned from an ordinary mortal to an immortal being, a spiritual being? And the next question there is, ano ang extent ng influence, supposing it is true, what is the sphere of influence of the God Queen Mother to Jesus Christ as a Savior, now that they don't have a physical relationship as human beings anymore? So mga Catholics po dyan, please type below what do you guys think about that para po mabasa ng iba pang readers at maintindihan po much more into the doctrines of the Roman Catholic Church mga ka-U3.
Itutuloy ko pa po ba o tama na ito? Baka sabihin nyo, Bishop Stud, ba't naman si Cardinal pa ang inyong inimbitahan? Puro tinik lang pala ang ipapakita. Sabi nyo, oo, meron pang dalawang tinik. Ang ikalawa ay galing naman kay San Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Sabi niya, ang anghel ni Satanas ay nagbigay ng thorn in the flesh, isang tinik sa aking laman. At yun ay pinakikiusap niya sa Diyos, tanggalin. Ano kaya yun? Hindi natin alam. Pati po yung mga experts sa Biblia, iba-iba ang interpretasyon. Sabi nila, baka may karamdaman si San Pablo. Sabi nung iba, baka meron daw parang problema sa pagsasalita si San Pablo. Sabi naman ng iba, siguro yung thorn in the flesh ay yung mga limitasyon bilang tao. Sabi ng Diyos kay San Pablo, nung pinamimintuho ni San Pablo, pakialis itong tinik. Ano ang sagot ng Diyos? Ang biyaya ko ay sapat na sa iyo. At naunawaan yun ni San Pablo. Yung tinik na yun ay para manatili siyang mapagpakumbaba. Kasi kung wala yung tinik na yun, yayabang siya. Yayabang siya. Pero yung tinik na yun, ano ang naging tugon ng Diyos? Hindi man maalis yung tinik, pinangako naman ng Diyos, ang biyaya ko ay sapat na sa iyo. Yeah. Naku po, ang mga tinik ng kayabangan, no po, ang mga tinik na kaya ko lahat yan, ang mga tinik na ako ang pinakamagaling, nako, yung ganyan, nagiging tinik din sa iba. Kaya kung meron tayong tinik na parang limitasyon, no, tingnan natin ano ang mensahe ng Diyos. Ang kanyang biyaya ay hindi naman nagkukulang. Bakit ba hindi tayo kontento sa kanyang biyaya? Bakit kailangan pa nating lampasan ang kanyang binibigay? Kaya walang tigil ang paghahanap, walang tigil ang pagkagahaman kasi hindi pa sapat ang biyaya ng Diyos. Walang kabusugan. Yung ganung tinig, bagamat masakit, ay may paalaala. Umasa ka sa Diyos at sa kanyang biyaya. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Sa Ebanghelyong narinig natin, ang mahal na ina, binisita ng anghel at sinabi, "Hoy, may mission ka. Maglilihi ka at ang ipanganganak mo ay anak ng makapangyarihang Diyos." Mayroong tinik, hindi galing sa Satanas, tinik na limitasyon. Sabi ni Maria, paano mangyayari yan? Wala akong asawa. Hindi ko kaya na maging ina ng ako lang eh. Wala akong asawa, hindi pwede yan. Anong sagot ng anghel? Ang Espiritu Santo ang lulukog sa iyo. At tinanggap ni Maria yung biyaya na higit pa sa kanyang limitasyon at isinilang ang manulubos ng mundo. Yung ilang tinik na gusto nating alisin, baka sinasabi ng Diyos, hayaan na muna yung tinik na yan kasi para maging humble ka. Baka pag wala na yung tinik na yan, yabang na. Umaarangkada ka na dyan sa kayabangan.
Okay, mga ka-youthi, now this is a really important lesson, and one of the things really that makes religion interesting in human existence is its gift of letting people become resilient, letting people become more grounded and humble sa ating pakikitungo sa iba, sa ating pagiging kontento. Dahil importanteng life lesson po yun na sa ating buhay kapag tayo ay masyadong naghangad ng masyadong matataas, mga lofty na mga dreams, masyadong ambisyoso. Nothing against being ambitious, but I think it's on the idea na masyadong mataas yung pagtingin mo na nakakatapak ka na ng iba, nakakaabuso ka na ng iyong kapangyarihan. That's why the second tinik na na-mention dito ni Cardinal Tagle is yung experience nga ni Paul when he is complaining na sana ay alisin itong thorn sa aking tagiliran, sa aking buhay. And according to Cardinal Tagle, God is giving an assurance that my blessing should be enough for you. So again, this is a very important Catholic doctrine, I have to say. Keeps us grounded, makes us understand that we are still humans. Ano po? And it makes the human experience more worthwhile when we struggle. So initially, when I was watching, I thought that it will be a head-on discussion on corruption. Pero nakita ko so far na parang pahapyaw lang po pala yung sa issue ng corruption. So Cardinal Tagle here is still focusing on his homily. But I think he provided a good balance here of still making it religious, na homily instead of a political homily, mga ka-youth. Iniligtas kita, umasa ka sa biyaya ko. Ay, pag may kakilala ho kayo na ayaw tanggapin na sila'y may mga limitasyon, may mga tinik, pakikalabit ninyo. Sabihin nyo, "Hoy, may mensahe sa'yo ang Birhen ng Aranzazu." Puro katinik ayaw mo lang tanggapin Makeup ka ng makeup para magmukhang maganda. Tinta ka ng tinta para mukha kang bata. Ang buhok mo nga itim na itim, ang kilay mo naman puting-puti. Sino family lang mo? Tanggapin na yung mga tinik na yan kung uuwi yan sa pag-asa sa Diyos. Baka talagang ako'y nagiging tinik na, kaya tatapusin ko na. Ang ikatlong tinik, ang alam nating lahat, ang koronang tinik ni Jesus. Ito ay sagisag ng pagkukutya kay Jesus. Sa halip na koronang tunay bilang hari, siya na itinuring na kriminal, ginawaan nila ng koronang tinik. At hinampas-hampas ang ulo niya at sinabi, ang aming hari, pangungutya. Pero hindi lamang doon nakaranas ng koronang tinik si Jesus. Hindi nga siya isinilang sa maayos na bahay, sa sabsaban, tinikyan sa mga ina na hindi malaman kung saan manganganak. Kasi walang pang down payment sa klinika, walang pang down payment sa ospital. Kaya kung saan-saan, tinikyan, naranasan niya ni Jesus. Pagkatapos ipanganak, pinagpangkaan agad ang buhay niya ni Herodes. Tumakas sila. Isang tinik, naging refugee si Jesus. Kasama niyang refugee, si Maria at Jose. Nawala 12 anyos. Namiesta sila. Pag-uwi, wala ang bata. Nag-iiba na. Ang bahay ko ay ang bahay ng Ama. Malaking tinik yan sa magulang na ngayon ay nakikita ang anak, na nakikita na rin ang kanilang misyon. Tapos lahat ng panglalait kay Jesus na nakakarating kay Maria, tinik yan hanggang si Jesus ay ipinako sa krus. Suot ang koronang tinik. Literal na tinik. Tumakas ang mga apostoles. Sino ang nanatili doon? Mary. Si Maria.
nakikiisa sa tinik ng kanyang anak. Ang nangyari sa Oñate, Spain, ay nangyari na noon. Si Maria nasa tinik, lalo na ng kanyang anak. Kaya naman, sa muling pagkabuhay ni Jesus, si Maria ay kanyang isinama. Iniakyat sa kaluwalhatian ng langit. Ang tinik ng pakikiisa kay Jesus ay paanyaya sa atin. Sana po ang ating dambana tumulong lalo na sa mga magulang na naghahanap paano nila isisilang ang kanilang anak. Paano nila palalakihin ng maayos. Sana matulungan natin yung mga refugees, yung mga walang matuluyan. Yan ang mga tinik na pinagdaanan ni Jesus. Tulungan natin ang mga ina na hanggang ngayon ay hinahanap ang kanilang mga anak na hindi nila alam kung nasaan. Dinakip ba? Pinatay na ba? At pag nandun tayo, baka magulat ang mga tao. Di ba? Taga San Mateo ka? Di ba taga parokya ka ng Aranzazu? Bakit ka nandito? Bakit nandito ka sa mga tinik-tinik ng buhay namin? Simple lang ang sagot. Nandun ang mahal na Birhen. Nandun ang kanyang anak, Aranza. Okay, mga ka-U3. So, dyan po nagtatapos ang mixing homily ni Cardinal Tagle. Sa San Mateo po pala ito ginanap. Sa may Aranzazu. Ayan. Alam niyo na po yan, di po ako Katoliko. Kaya meron po akong mga tanong po kanina patungkol especially for the deity. Although at the last part, sinabi po dito ni Cardinal Tagle that because of Mary being with him, dun po sa mga matinik na sitwasyon na kanyang experience in his human form, ay inakyat niya si Mary din po sa langit. Pero ano po yung basis po nito? I really would like to know, is there any biblical basis or it's more like an interpretation na lang po ng Roman Catholic Church on Mary being a God, a Queen Mother in heaven? And as mentioned po, tinanong ko na rin nga po kanina, ano yung extent ng influence ng power ni Mary over Jesus Christ, supposing that she has become, of course, a kind of God Mother to Jesus Christ. And gusto ko lang po i-recap, syempre, yung idea po pala ng tinik. Ayan, so pahapyaw lang yung patungkol po sa corruption. Although he mentioned na isa sa mga tinik, unang tinik na ma-experience natin is yung mga tao na ganit sa kapangyarihan, ganit sa mga resources na meron tayo. And case in point nga, kung for example, yung 5 loaves and 2 fish, di ba po? Kung ang nakatanggap daw po nito is yung ating mga tinik sa lipunan, di ba? For example, doon, hindi na for sure magiging 5 yun, mababawasan yun prior to it being given to Jesus Christ. And of course, dahil walang tinik, it was multiplied. So yun yung unang tinik na nasabi dito ni Cardinal Tagle. The second one is our own limitations. Yung example naman po dito ni Cardinal Tagle kanina is yung patungkol nga sa story ni Paul, di ba, na hindi tinanggal ang tinik na kumbaga nagpi-pierce sa kay Paul. And God said that yung blessings niya is already enough. Instead of asking these difficulties to be removed, maybe the better way is for us to thank God on what we have and stay humble. And number 3 na tinik na na-mention dito ni Cardinal Tagle, dahil of course still on the idea of Aranza, thorn, is yung literal and metaphorical na koronang tinik ni Jesus Christ. Yun nga po. Which I like how Cardinal Tagle explained that yung koronang tinik na inilagay masakit na katusok ng ulo kay Jesus Christ is a sign of ridicule. But anyway, in general, it was a short homily. I think it is very interesting and informative, and it gives us an insight towards Catholic doctrines po, mga ka-youthi. So what do you guys think about this episode? So please comment below. Let us make the comment section interactive. Ano po yung natutunan ninyo sa homily na ito ni Cardinal Tagle? You can watch that video over there. Playlist po ng iba pang mga Catholic na mga homilies na nabigyan natin ng reaction. And hindi ka pa subscribe. Kung hindi ka pa subscribe, please click subscribe. Ayan po, click the bell button. Kung hindi ka pa nakapag-like, mag-like ka naman. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.